Dito nga mga master, naunang na nga palang umakyat si Sir Mariel sa taas at ngayon ay sumunod naman na ako mga master. Inaayos nga pala namin dito mga master yung secondary line. Dito nga mga master ay kinukompress na nga ni Sir Mariel yung neutral line. Kapag magtatap ka nga pala ng bagong linya ay kahit nakapatay yan mga master or nakasindi man, neutral pa rin ang inuuna. Kasi nga mga master, 0 volts yan, walang kuryente yan. Depende na lang sa inyong lugar mga master kung line to line yung supply nyo. Parehas may kuryente yan. Pero sa amin mga master, line to neutral. Kaya yung isa walang kuryente. Yung isa naman, yung may balat is 220 volts yan mga master. O diba mga master, napakalinis pag kinokompress. Sinunod na nga pala namin ni Sir Mariel balatan tong insulated wire. Ito pa nga pala yung live mga master na 220 volts. Pero hindi pala naka-energize yan mga master. Kahit hawak-hawakan namin, walang kuryente yan. O diba mga master, napaka-useful nung ganitong pagbalat. Kung na-master nyo to mga master, napakalaking tulong. Kahit nakalimutan nyo yung skinning knife, no problem mga master. At yun na nga mga master, nabalatan na namin ni Sir Mariel yung wire. Ngayon nilalagay na naman niya yung connector para i-compress. Medyo matigas nga pala ang pag-compress mga master, lalo na pag eksaktong punong-puno yung connector. Talagang medyo mapapangiwi ka sa pagpiga mga master. Alright, dito nga mga master, tapos na nga kinompress ni Sir Mariel. Tuloy niya na nga yung existing na wire gamit yung plintos niyang plier. O diba, napakatali. Kuha ko na nga rin pala yung bolt cutter dito mga master para putulin yung neutral line. Kasi napakatigas niyan mga master. May asero nga pala yan sa loob mga master. Kung mapapansin nyo nga mga master, napakalinis ng looping ng wire. O diba, pag naka-compress. At yun mga master, patapos na nga rin pala kami ni Sir Mariel dito. At ito na nga yung view ng wire. Wow! At yun nga mga master, hanggang dito na lang. Salamat!